Hi! Welcome sa Shortcut, ang inyong online companion for bite-sized catechesis. To have and to hold from this day forward. For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health, until death do us part. I will love and honor you all the days of my life. Ito ang mga katagang mapapakinggan natin sa isang marangal na selebrasyon ng sakramento ng kasal sa simbahang Katolika. Lalong-lalo na sa oras na sinusuotan na ng singsing ng lalaki ang babae at ang babae ang lalaki. Ngunit, nasusukat nga lang ba sa tamis ng pagbigkas ng mga ito ang commitment na hinahangad ng mga mag-irog? Saan nga ba nakaugat ang ating turo ng kasal? At ano ang halaga nito sa ating buhay espiritual? Ang lahat ng yan, coming up. Until death do us part, I will love and honor you all the days of my life. Napaka-sweet, di ba? Ito ay bahagi ng wedding vows na mahalagang sangkap sa sakramento ng kasal. It brings us to the earthly reality that a man and woman are ministering their solemn wedding in front of witnesses, especially that of the solemnizing cleric, are accepting each other as man and wife. Man and wife? Yes, man and wife. Dahil nakaugat ito sa aklat ng Genesis na ginagamit ang orihinal na salitang Hebreo na ish, which means man. And that is, man who is taking a responsibility for his wife and his family. And therefore, a husband. At ang salitang isha, nakatumbas ay woman or wife. Ayon nga po sa aklat ng Genesis, therefore, a man leaves his father and his mother, and he clings to his wife. They become one flesh. Nakakamangha kasi masasabi natin sa paglikha mismo ng Diyos ng tao, ang lalaki at babae ay nakatakda para sa isang iniibig. Kumbaga ay may soulmate siya. Ngunit segue lang po. Tanggapin po nating hindi para sa lahat ang sakramento ng kasal. At ito ay matututunan natin sa iba pang shortcut videos. Kaya nga nakakamangha din po ng unang himala ni Kristo ay nakapaloob sa isang pagdiriwang ng kasal, which is the wedding at Cana. Exploring the context, mga kapatid, alam nyo ba na sa pagdiriwang ng Jewish wedding, lalo na sa wedding feast, ang bridegroom o yung lalaking ikinasal ang inaasahang paghahanda ng pala para sa selebrasyon? Opo, ang bridegroom na. Ngunit alam naman natin ang pangyayari sa yugtong yun. Naubos ang alak. Sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, on the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine gave out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what concern is that to me and to you? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." At sa tulong ni Maria sa pagsuyo sa anak niyang si Jesus, nakiusap si Jesus sa mga kasambahay na punuin ng tubig ang 6 na tapayan. At mula sa tubig na iyo, naghimala si Jesus na gumawa ng alak. Ayon nga sa aking nabanggit, ang bridegroom ang tagahain ng alak para sa kanyang wedding feast. Ipinamalas ni Jesus sa yugtong yon sa Ebanghelyo na siya ang bridegroom at ang simbahan ay ang kanyang mystical bride. Siya na handang mahalin ang kanyang simbahan for better or for worse, hanggang sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa minamahal. Dahil ang simbahan ay ang kanyang katipan, the one with whom he is married to, the one with whom he is committed to. Nasusulat nga sa aklat ni Propeta Isaías, "As a young man marries a virgin, so shall your builder marry you. As a bridegroom rejoices in his bride, so shall your God rejoice in you." That is why the ends of the sacrament of matrimony, which are the unitive and the procreated aspects, are rooted in this relationship between Christ and his church.
As the letter of St. Paul to the Ephesians says, "Wives, be subject to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Just as the church is subject to Christ, so also wives ought to be in everything to their husbands. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by the word, so as to present the church to himself in splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind, so that she may be holy and without blemish. Surely the Lord God will forever be faithful to this covenant of love for His mystical bride." Ganyan din po ang hinihiling ng simbahan Katolika sa mga nagnanais na makasal sa simbahan. Na ang tunay na pagmamahal ay ang pagtanggap sa isang taong ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, sa lungkot man o ligaya, sa hirap o ginhaw. Kinihiling din ng simbahan Katolika na ang mga nakasal sa simbahan ay hindi lamang magkaisang dibdib, kundi pati na rin magpaguyod ng pamilya at magsilbing guro ang bawat magulang sa mga anak nang lumago ang kanilang pananampalataya. Pigit sa lahat, hinihiling ng Diyos na ang bawat mag-asawa ang makatipan, lalong-lalo na ang mga humarap sa altar upang bigkasin ang kanilang wedding vows, ay maisabuhay ang pang-ibig ni Kristo, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do they part. Amen. This is Shortcut. See you next time.